ating lahat. Ako po pala si Renjo, manggagawa ng Christian Fundamental Baptist Church. At meron lang po akong mahalagang kailangan po ibahagi po sa bawat isa po sa inyo. Ano po? So, alam po natin, tayo po ay buhay. Nakakaramdam naman tayo, ano po? Meron tayong pandinig, nakakakita pa, ano po? Pero, alam din po natin na ang buhay po ng isang tao ay may tinatawag pong hangganan. Tinatawag po natin siyang kamatayan. Alam po natin bawat tao ay tutungo sa tinatawag pong kamatayan. Ang hindi lang po natin alam ay kung kailan tayo mamamatay. Wala po makakapagsabi. Maaaring magkaroon po tayong sakit, may maaksidente po, sa katandaan, wala po makakapagsabi. Pero alam po natin na tayo po ay tutungo sa tinatawag pong kamatayan. Pero ang mahalaga pong katanungan, kung sakali kaya na dumating po ang oras, tinatawag po nating kamatayan sa buhay po ng bawat tao, alam nyo po ba, or alam nyo ba kung saan kayo tutungo? Dalawa lang naman po yung ating pagtutunguhan, ang langit po at ang impyerno. So, yun nga, ang sagot ay hindi natin alam. Wala pong makakapagsabi nga kung sino, kung saan tayo tutungo. Wala pong makakapagsabi. Pero, mismo, ang Biblia po ang nagsabi po ng kasagutan. Ano po? Ang tanong ay hindi natin masigurado. So, una, gusto natin, sino ba naman may gusto sa apoy ng impyerno? Gusto po natin sa langit. Dito pa nga lang sa lupa ang init na ng ating nararamdaman. So, sa impyerno pa kaya? Ano po? So, sa langit. Gusto natin sa langit. Ngayon, paano natin masisigurado ang langit? Ano po? Una po, alamin natin, ano nga ba tayo sa harapan po ng Diyos? Sabi po sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Ano po? Sa harapan po ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Walang sino man tao ang narito na makakapagsabi sa kanyang sarili na hindi ako nagkakasala. Dahil sinabi mismo sa Biblia na ang lahat po ay nagkasala. Ngayon, ito po yung hindi alam ng karamihan tao. May kabayaran po ang ating kasalanan. Ano po ang sinabi sa Biblia? For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ano po yung kamatayan na yon? Hatol po sa apoy po ng impyerno. Di ba po nakakalungkot isipin? Alam lang natin sa ating sarili na tayo ay taong makasalanan. Pero kung tayo po ang magbabayad ng ating kasalanan, isa lang po ang kabayaran. Yun po ay ang kamatayan, ang hatol po natin sa apoy po ng impyerno. Ngayon, gusto po natin sa langit. Sabi po sa Biblia, but God commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Ano po ibig sabihin? Dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa atin, binigay po ng Diyos ang pag-ibig po sa atin. At kung tayo po ay makasalanan pa, si Kristo po ay namatay para po sa atin. Ano po ibig sabihin? Ang Diyos po, ang Panginoong Hesus ay bumaba ng lupa, nagkatawang tao. Binitbit po ang kanya pong sariling krus na pagpapakuan. Siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muli pong nabuhay. So, bakit kailangan pa mapako ng Panginoong Hesukristo? Bakit? Dahil po mahal na po tayo. Ano po, ayaw niya po tayo magdusa pa dahil mismo siya din po yung gumawa sa atin, nagbigay ng buhay sa atin. Ayaw niya po na tayo po ay mapahamak. So, gusto po na tayo po ay makaranas din po ng kapayapaan. Ano po, si Kristo, bakit si Kristo pa ang kailangan magbayad? Dahil siya lamang po ang may kakayanan. Ano nga po yung sinabi kanina? Sabi po sa Biblia, ang kabayaran kung tayo magbabayad ay ang kamatayan. Kamatayan lamang po, hatol po sa apoy po ng impyerno. Kaya si Kristo ang nagbayad para sa atin dahil siya lamang po ang may kakayanan. Ngayon, nalaman po natin na may nagbayad po para sa ating kasalanan, ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga po kanina, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Meron pong regalo ang Panginoong Hesus. Ano po yung regalong binanggit po sa Biblia? Walang hanggang buhay. Ano po? Eternal life. Paano po makukuha or paano natin matatanggap? Tatanggapin na lang po natin Paano po natin tatanggapin ang walang hanggang buhay pong regalo? Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Sabi po, nang dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa mundo, ibinigay niya po ang kanyang nag-iisang bugtong na anak. At kung sino man ang maniwala, manampalataya po sa kanyang pangalan, ay hindi na po mapapahama, kundi magkakaroon pa ng walang hanggang buhay. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan po nating manampalataya sa ginawa po ng Panginoong Hesus na pagbabayad para po sa ating dapat pang pagbayaran. Ano po? Binayaran po tayo sa apoy po ng impyerno. At ang binigay pong regalo, may regalo pa pong ibinigay, walang hanggang buhay. Sa langit po yun. So, ang tanong, paano ba tayo kumakausap sa Panginoon? Paano ba natin siya makakausap? Ano po? Sabi po sa Biblia, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Diyos, ay siyang maliligtas. Ano po? Nalaman natin na tayo po sa harapan ng Diyos ay taong makasalanan. Kung tayo po ang magbabayad, isa lamang po ang paraan. Kamatayan at hatol po sa apoy ng impyerno. Walang hanggang pagdurusa po. Ano po? Pero, ano po yung magandang balita? May nagbayad po para sa atin. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muli pong nabuhay para po bayaran ang ating mga kasalanan. Ano na lamang ang ating kailangan gawin? Kailangan po nating manampalataya. Ano po? So, tayo po ngayon ay dudulong po sa panalangin. Sumabay po ang mga nakikinig po sa mga oras po na ito sa panalangin at tanggapin po ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ito. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang aking sariling tagapagligtas na nagbayad ng aking mga kasalanan. Maraming salamat sa inyo pong pinagkaloob na regalo, ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan tungo sa langit. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, mga huling katanungan na lang po. Sino po ang atin pong tinanggap? Ang Panginoong Hesukristo po. Tinanggap po natin siya bilang ano po natin? Sariling tagapagligtas. Saan po tayo iniligtas? Sa ating pong mga kasalanan. Tayo po yung mga taong mga makasalanan. At kung tayo nga po ang magbabayad, sa apoy lang po ng impyerno at tubo. Pero, may nagbayad na po ang Panginoong Hesukristo. Ano po yung binigay niya sa atin? Walang hanggang buhay. Ngayon, kung dumating ang oras, tinatawag natin kamatayan sa ating pong buhay, wala pong makakapagsabi kung kailan. Nalaman na po natin ngayon sa mga oras na ito, na inyo pong tinanggap ang Panginoong Hesus bilang inyong sariling tagapagligtas at iniligtas na kayo sa apoy ng impyerno. Ano na po yung ating tutunguhan? Di ba po? Sa langit. Sa langit na po tutungo ang mga nanampalataya po kay Hesukristo. Ngayon, ito pa po, isa pa pong sinabi po sa Biblia, John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung sino man ang tumanggap po sa Panginoong Hesukristo ay binigyang kapangyarihan, tawagin ang sarili po, ating pong sarili, na anak po ng Diyos. Tayo po ay naging anak at siya po ay ating pong ama. May nabuo pong relasyon, mag-ama. Ang relasyon po ba ay nawawala? Hindi po. Kung kayo po ay anak, lumayas man kayo, lumayo man kayo sa inyong magulang at anak pa din po kayo. Ano po? So, ang kaligtasan po ay hindi na po nawawala. Ano po? So, ang tanong, pwede na ba ako gumawa ng kasalanan? Ligtas na ako, sinabing may nagbayad na ng aking kasalanan, gagawa na akong kasalanan. Hindi po. Sa tingin niyo po ba, bilang kayo po ay isang anak, at makikita kayo ng inyong magulang or ng ama na nabubuhay or gumagawa ng kasalanan, matutuwa ba siya? Hindi po. Sino ba matutuwa? So, nasa sa atin po yun kung tayo po ay gagawa pa ng masama or mabuti. Ngayon, magkasala. Normal po na tayo po ay magkasala. Pero, meron po tayong tinatawag na sinasadya pong kasalanan. Ano po? Ano po yung sinasadyang kasalanan? Alam po nating mali, ginawa pa natin. Ano po yung dapat po natin gawin kapag tayo po ay nagkamali? Ihihingi po natin ito ng kapatawaran po sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Na babaguhin natin, tatanggalin natin yung alam na po nating mali sa ating pong buhay. Ngayon, ulitin ko po, tayo pong lahat
kung tayo ang magbabayad, ay ang kamatayan at akato lamang po sa apoy ng impyerno. Pero ano po yung magandang balita? May nagbayad na po para po sa ating dapat pong pagbayaran. At kung mamamatay man po tayo sa mga oras na ito, ay hindi na po tayo matatakot dahil sigurado po tayo na binigyan po tayo ng walang hanggang buhay at makakasama po natin ang Panginoon sa langit. Maraming salamat po sa inyo pong oras sa mga nakinig at nawa po ay kayo po ay patuloy po na maglingkod at magpatuloy po sa Panginoon. Maraming salamat po sa lahat.